Connective tissue. Ito ang most abundant o ang ibig sabihin sagana at gamit na gamit ito sa ating katawan. Ang mga ito ay nagsisilbing suporta ng mga organs at cells na nagsisilbing koneksyon sa iba't ibang parte ng katawan bilang transportation, movement at iba pa. Ang connective tissue ay may 4 na uri. Ito ay proper, cartilage, bone at blood. Magsimula tayo sa proper connective tissue. Ito ay may 2 uri, ang loose at dense connective tissue. Halimbawa ng loose connective tissue ay ang ating balat. Ito ay may konting fibers o yung parang mga sinulid sa ating katawan. Maraming cells at ground substance na binubuo ng tubig at iba't ibang molecules. May 3 uri ng loose connective tissue. Ang una ay ang areolar na matatagpuan halos sa buong katawan. Tumutulong ito para mapanatiling buo at matibay ang ating balat. Pangalawang uri ng loose connective tissue ay ang adipose tissue o ang tinatawag na fat tissue na nagpoprotekta sa mga organs at nagpapanatili ng tamang temperatura sa katawan at energy storage ng katawan. Panghuling uri ng loose connective tissue ay ang reticular connective tissue na nagsusuporta sa mga iba't ibang organ sa loob ng katawan kagaya ng bone marrow at spleen. Kabilang dako naman ay ang dense connective tissue na may 3 uri. Ang regular dense connective tissue na isang flexible pero parallel at iisa ang direksyon ng mga ito at binubuo ng maraming collagen fiber na karaniwang matatagpuan sa mga tendons at ligaments. Ang pangalawang uri ay ang irregular dense connective tissue na binubuo ng multidirectional fibers na karaniwang matatagpuan sa membrane na bumabalot sa puso. Panghuli ay ang elastic dense connective tissue ay binubuo ng elastic fibers na flexible na taga-suporta sa loob ng katawan kagaya ng arteries, veins at mga kasukasuan. Ang pangalawang uri ng connective tissue ay ang cartilage connective tissue. Ito ay isang avascular, ibig sabihin walang blood vessels or nerves. Kaya ng proper connective tissue, ang cartilage ay may iba't ibang uri din ito. Una, ang hyaline, na karaniwang matatagpuan sa ating ilong at pagitan ng sternum at ribs. Pangalawa ay ang elastic na may katangiang stretchable na karaniwang matatagpuan sa ating mga tenga. Panghuli naman ay ang fibro na nag-a-absorb ng shock at pressure na karaniwang matatagpuan sa mga disc sa pagitan ng knee joint at vertebrae. Ang pangalong uri ng connective tissue ay ang bone connective tissue o ang tinatawag na osseous connective tissue. Ito ay may 2 uri, ang spongy at compact bone connective tissue. Spongy bone connective tissue ay karaniwang matatagpuan sa internal layers ng buto na binubuo ng porous para makabuo at maglulan ng bone marrow. Halimbawa ay ang sternum. Ang compact bone connective tissue naman ay matatagpuan sa external layers ng buto na naglululan ng calcium. At ang panghuling uri ng connective tissue ay ang blood connective tissue o ang ating dugo. Wala itong fiber pero marami itong laman na protein. Ang gamit ito ay mag-transport ng cells, nutrients, oxygen at iba pang mga substance sa pangkalahatan ng ating katawan. Ang ating dugo ay binubuo ng red blood cells o tinatawag na erythrocytes na nagdadala ng oxygen at carbon dioxide sa katawan. Meron din itong white blood cells o tinatawag na leukocytes na panglaban sa kung anumang impeksyon na nakapasok sa ating katawan. At ang huli ay ang platelets na ang gamit ay blood clotting na kung saan kapag tayo nasugatan, itong tumutulong para maghilom ang sugat. Oh, heto muna ang munting pagsusulit. Oh, dyan na nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa tissue.
Sa susunod na kabanata ay magsisimula na tayo sa mga systems. Hanggang sa muli, paalam!